the authority of a pastor comes not so much in his ability to teach or articulate doctrinal truths, but on his godly example that people can imitate and follow. Pastors and elders can command effectively by leading by example. Ang ating pagbasa po sa umaga na ito ay matatagpuan sa 1 Timothy chapter 4 verses 6 to 16. And I encourage everyone to please open your Bible. 1 Timothy chapter 4 verses 6 to 16. Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos. Again, our reading is 1 Timothy chapter 4 verses 6 to 16. Ito po ang sinasabi: If you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good servant of Christ Jesus, nourished by the words of the faith and the good teaching that you have followed, but have nothing to do with pointless and silly meats. Rather, train yourself in godliness. For the training of the body has a limited benefit, but godliness is beneficial in every way, since it holds promise for the present life and also for the life to come. The saying is trustworthy and deserves full acceptance. For this reason, we labor and strive because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe. Command and teach these things. Don't let anyone despise your youth, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Until I come, give your attention to public reading, exhortation, and teaching. Don't neglect the gift that is in you. It was given to you through prophecy with the laying on of hands by the council of elders. Practice these things, be committed to them, so that your progress may be evident to all. Pay close attention to your life and your teaching. Persevere in these things, for in doing this you will save both yourself and your hearers. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Kayo po'y makakaupo na. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po. Minsan pa kami po ay idinako mo sa lugar na to upang pakinggan ang inyong salita na amin pong pag-aaralan. Dalangin po namin ang inyong pangungusap sa amin. Patatagin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Bigyan mo ng kaliwanagan ang mga salita mo na aming titignan, so that we may appreciate what you are doing in our midst, so that we may appreciate what you are doing in our church. Palaguin mo kami sa aming pananampalataya, O Diyos. Build us up in our most holy faith. We are also praying for our dear sister, Gigi Flores, na ngayon po ay mayroong karamdaman. Dalangin po namin ang kagalingan ng siyang ibigay mo sa kanya. Nawa po ito'y magbigay po kayo sa kanya ng speedy recovery so that we can have her once again this coming Sunday. Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Nagpapatuloy po tayo sa ating sermon series on the letter of Paul to 1 Timothy. At ngayong umaga po, ang pamagat ng ating pag-aaral ay Job Description of a Spiritual Leader. Job Description of a Spiritual Leader. Siguro po, on this, sa bahagi na ito ng ating pag-aaral ng sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, alam na natin na talagang ang kanyang sinusulatan primarily ay isang manggagawa sa simbahan, isang ministro ng ebanghelyo sa katauhan ni Timoteo. Kaya naman mahalaga na minsan pa, bagamat meron na tayong idea, hindi po ba, kung ano dapat ang trabaho ng isang pastor o ng isang spiritual leader sa simbahan. Pero maganda na tignan pa rin natin yung mga talata, yung mga teksto, at makita natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia. So, ano nga ba ang job description ng isang pastor? Ayan. Maraming mga tao po ang madaming assumption on how a pastor should function in the church. Expected naman po yan. Lalong-lalo na ang pastor kasi bilang main spiritual leader ng congregation, madami talagang mga tao ang merong mga expectation pagdating sa kanya.
Kasi nga naman, yung spiritual leader sa persona ng pastor o ng isang elder, siya kasi yung forefront sa gawain, lalong-lalo na kapag araw ng linggo. So some people think that a pastor must function like a manager in a corporation. Merong mga tao, ganyan ang kaisipan nila. Dapat si pastor magaling na administrator. Para naman sa iba, ang pastor dapat isa siyang life coach. Magaling siyang magbigay ng advice, magaling siyang magbigay ng mga practical tips, no? On how people can live a better life. Merong mga tao, ganyan ang tingin nila, ganyan dapat si pastor. While others believe that a pastor must be an entertaining speaker so that he can attract many people and keep them awake during the service. Yung iba naman, na dapat si pastor magaling magsalita. No, dapat yung pastor articulate. Dapat yung pastor nagjo-joke during the preaching para hindi natutulog yung mga tao. Samot-saring expectation, samot-saring mga assumption, mga bagay na inaasahan ng mga tao pagdating sa kanilang spiritual leader. Pero alam niyo po, ito ang nakakalungkot. These are not the job descriptions of a minister of the word. Yung mga binanggit ko po na mga yon, no, yung mga binanggit ko po na mga bagay na yon, naniniwala naman ako na somehow, hindi naman sila totally mali. Meron naman pakinabang sila na pwedeng ibigay sa simbahan. Kaya lang po, kung babasahin natin ang mga sulat ni Apostol Pablo, specifically itong 1 Timothy, makikita natin na hindi yon ang binibigyan niya ng pansin kung ano dapat ang maging trabaho o maging function ng isang manggagawa ng Diyos. Sabi ko nga po, they may produce some benefits for the church and for the people, yung mga binanggit ko po kanina. But this is not how the New Testament describes the job of a pastor or a spiritual leader. At ang panalangin ko po, ngayong umaga ay ma-convince ko kayo mula po sa salita ng Diyos so that sama-sama nating yayakapin yung talagang trabaho na iniatang ng Panginoon mismo sa mga manggagawa ng simbahan, sa mga leader natin sa ating simbahan. Sabi po ng 1 Timothy chapter 4 verse 6, sabi niya, if you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good servant of Christ Jesus, nourished by the words of the faith and the good teaching that you have followed. So last Sunday nakita natin no kung ano yung mga bagay na yon na kailangang i-point out ni Timothy. Ibig sabihin, sinasabi ni Pablo, ito ang trabaho mo, Timoteo. Ito ang dapat mong gawin. This is how you must function. In 1 Timothy chapter 4, verses 1 to 5, Paul warned Timothy about the coming apostasy of many on the Christian faith. Diniscuss po yan ng ating senior pastor last Sunday. Paul explained that people will abandon the faith to follow the teachings of demons by promoting abstinence from food and marriage. Yan daw ang mangyayari sa mga kapanahunan, no? Na hindi lamang patungkol sa huling araw, pero all throughout history, maglilipana yung mga tao na tatalikod sa pananampalatayang Kristiyano at magtuturo ng mga bagay na kakaiba. No? Pagbabawalan kanilang kumain ng ibang uri ng pagkain, yung iba naman, ipagbabawal nila ang pag-aasawa. Kaya naman, nilinaw ni Apostol Pablo kay Timoteo ang mga bagay na ito. Nilinaw ni Apostol Pablo kay Timoteo kung paano siya dapat tumugon pagdating sa ganitong mga tao. Paul made it clear to Timothy as the main spiritual leader of the church in Ephesus that he needs to point these things out to the believers in the church. Kailangan ma-equip, kailangang ma-educate ang mga tao pagdating sa ganitong mga bagay. Upang nang sa ganun, mga kapatid, kapag ito'y nangyari na, hindi na po tayo magugulat. Kasi tayo ay inihanda ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita
at sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga lingkod niya na kanyang itinalaga upang ituro ang kanyang salita sa ating simbahan. Now, the primary means, no, para ma-fulfill ni Timothy yung trabaho na yon in pointing people, no, in teaching people about the apostasy that will come. Anong kailangan niyang gawin? The primary means of doing this is by teaching the scripture to people. Kung gusto po nating tumatag sa ating pananampalataya, kung gusto po nating ma-equip sa paggawa ng ministry, at kung nais po natin na lumago sa ating discernment bilang mga mananampalataya, kinakailangan na ituro sa atin ang banal na katuruan, banal na kasulatan. Kailangan pag-aralan natin, basahin natin ng malalim ang sinasabi ng salita ng Diyos. And the primary avenue in doing that, of course, is the public teaching or the public proclamation of the Word of God. Katulad po ng ginagawa natin kapag tayo'y nagkakatipon tuwing araw ng linggo. Sa madaling salita, mga kapatid, the main job of the pastor is the preaching and teaching of the Word of God. Hindi po ako mag-a-apologize sa katotohanan na yan. Hindi lang po dahil yan ang conviction ng inyong lingkod. Pero yan po kasi ang nababasa ko sa mga sulat ni Apostol Pablo. Maliwanag po na sinasabi ng Biblia na ang pangunahing trabaho ng pastor ay ang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tayo ay isang katawan. Tayo ay binigyan ng Diyos ng iba't ibang kaloob. We complement each other. Kasi sa mga kaloob na ibinigay sa akin ng Diyos, yun yung gagamitin ko to serve the body. Pero meron po akong mga bagay na hindi kayang gawin. At yung mga bagay na yun na hindi kayang gawin ng pastor, ay kayang gawin ng ibang bahagi ng simbahan. Ibig sabihin, pinapalakas natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-exercise natin ng ating mga kaloob upang isulong ang gawain ng Diyos. In the case of the pastor, primarily, ang gift na tinanggap niya mula sa Diyos ay ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Bakit? Yun kasi ang kanyang trabaho. Kaya po mahalaga na ang mga mananampalataya, ang mga miyembro ng simbahan, alam din nila kung ano yung kanilang spiritual gift. At kapag nalaman nila yon, kinakailangan nilang ipaglingkod sa Diyos yung kaloob na ibinigay sa kanila upang mapunan yung mga pagkukulang na hindi naman kayang i-provide ng iisang tao lang. Ang point lang po mga kapatid, the main function or the main job of the pastor is the preaching and teaching of the Word of God. Now, in verses 7 to 16, Paul enumerates in details the job description of a pastor in the church. Sabi po ni Thomas Constable, having reminded Timothy that the apostasy he was witnessing in Ephesus was not unexpected but prophesied, the apostle next clarified Timothy's responsibility in dealing with it. Paul wrote these positive directions to enable Timothy to overcome the influences of the ascetic apostates that threatened the church at Ephesus. Yung mga ascetic, no? Yun yung mga nagbabawal na huwag kang kakain ng ganitong pagkain, huwag kang mag-aasawa, no? Huwag mong gawin yung mga bagay na magbibigay ng kasiyahan sa iyo. Yun yung mga false teaching na malamang kumakalat in Ephesus during that time. Pagpapatuloy po ni Thomas Constable, he also wrote to remind him of the importance of his personal life and public ministry so that he would not fall into the same errors. Kailangang pangalagaan ni Timothy ang kanyang buhay. Hindi lamang ang kanyang mga doktrina na dapat ituro sa simbahan, pero maging ang kanyang sariling buhay. Upang nang sa ganon, hindi siya magaya sa mga false teachers na hindi lang nagtuturo ng maling katuruan, pero
Hindi sang-ayon sa salita ng Diyos ang naging itsura ng kanilang pamumuhay. So tignan po natin mga kapatid sa mga talata po from verses 7 to 16. 4 po ang nais kong ibahagi sa inyo na mga job description ng isang spiritual leader. So ano-ano po ang mga ito ayon sa ating talata? Number 1, he promotes godliness. He promotes godliness. Sabi po ng verses 7 to 9. Sabi ni Pablo, but have nothing to do with pointless and silly myths. Yun yung ginagawa ng mga false teachers, no? Mas nagfo-focus sila sa mga pointless and silly myths. Sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag kang gumaya sa kanila. So anong dapat niyang gawin daw bilang isang pastor, bilang isang spiritual leader? Sabi po ni Pablo, rather train yourself in godliness. Bakit daw po? Because in verse 8 sabi, for the training of the body has limited benefit, but godliness is beneficial in every way, since it holds promise for the present life and also for the life to come. This saying is trustworthy and deserves full acceptance. Mag-train ka sa godliness. Sa ibang translation, discipline yourself for the purpose of godliness. Ang isang mabuting lingkod ng Diyos, ang isang mahusay na tagapanguna ng simbahan ay nangunguna sa pagdidisiplina ng kanyang sarili upang mas lalo siyang maging makadiyos. Pinangungunahan niya ang simbahan sa pag-practice ng mga bagay o ng mga pag-uugali na nagre-reflect sa katangian mismo ng Diyos. Kasi sabi niya, when you practice this thing, when you practice yourself into godliness, ano daw ang mangyayari? Magkakaroon niya ng pakinabang sa buhay mo. Hindi lang dito sa lupa, pero maging sa buhay mo sa hinaharap. Kaya nga po in verse 9 sabi niya, this saying is trustworthy and deserves full acceptance. Paniwalaan mo, i-apply mo sa buhay mo. So ano po ang dapat gawin ng isang lingkod ng Diyos, ng isang spiritual leader sa simbahan? A pastor must occupy himself in the training for godliness and must not devote himself to silly controversy and legends. Nakakalungkot madaming mga pastor na lahat na lang ng issue pinapatulan, lalong-lalo na sa social media. Lahat na lang ng theological debates sinasalihan. Lahat na lang ng mga doctrinal issues, meron siyang opinion. Now, don't get me wrong mga kapatid. Kinakailangan ang isang pastor, alam niya kung paano depensahan ang kanyang doktrina. Kinakailangan alam ng isang pastor na mag-navigate sa maraming mga doctrinal issues sa paligid natin ngayon. Kailangan alam niyang i-articulate ang pananampalataya niya. However, kung doon na lang iikot ang kanyang oras, no? Hindi na ata nagiging tama yon. Ulitin ko po, hindi po masama ang debate. Hindi po masama na magkaroon ng discussion about theology and doctrines. Pero hindi yan ang primary na dapat gawin ng isang lingkod ng Diyos. As the main spiritual leader in the church, the pastor must be known as someone who promotes and pursues godliness. Instead of discussing silly myths and legends, Timothy must train himself for godliness because it has a present and future benefits. Ito kasing mga false teachers in Ephesus, napakahilig nila sa mga debate. Napakahilig nilang pag-usapan yung mga bagay na hindi naman maliwanag na sinasabi o itinuturo ng Biblia. For example, mahilig silang mag-trace
ng mga genealogies in the Old Testament, no? Tinitrace nila kung saan ba nanggaling o kanino ba nanggaling itong tao na to in the Old Testament na kung titignan natin, binanggit lang naman siya in passing. Pero itong mga false teacher, they occupied themselves with these things. Gustong-gusto nilang gawin ito. Pero sabi ni Pablo, hindi yan ang dapat mong gawin, Timoteo. Anong dapat niyang gawin? Train yourself to godliness. Bakit po? Because the spiritual leader of the church must pave the way for godliness and spiritual growth so that he can lead the members of the church to do the same. Ang nangunguna dapat po sa pamumuhay na makadiyos, matuwid ay ang leader ng simbahan. Dapat pinangungunahan ng isang lingkod ng Diyos o ng isang spiritual leader kung paano dapat mamuhay sa kabanalan at katwiran. Dapat siya yung trailblazer upang masundan siya ng mga miyembro ng simbahan. Upang nang sa ganon, maipakita niya sa kanila kung ano dapat ang itsura ng buhay ng isang mananampalataya ni Kristo. Like Timothy, the pastor of the church must not waste his time refuting the fables of false teachers or embroiling himself to all kinds of theological issues and debates. Again, lilinawin ko po, trabaho ng pastor na protektahan ang mga miyembro ng simbahan laban sa maling katuruan. So, kinakailangan talaga, minsan, i-rebuke niya ang mga tagapagturo ng maling katuruan. Kaya lang, kailangan niya pong gawin ito sa pamamaraan na nag-e-exhibit pa rin ng isang makadiyos na tao. Ibig sabihin, kailangan gawin niya ito sa paraan na nagbibigay ng karangalan sa Diyos at hindi dahil gusto niya lang ng away o para lang patunayan na mas mahusay siya. Kaya nga po, kapag ginawa ng isang pastor ang function niyang ito, kinakailangan trained na siya sa pagiging godly. Kailangan kabisado na niya ang pamumuhay na naaayon sa katangian ng Diyos na nakasulat sa kanyang salita. So instead, pastors and leaders in the church, including members, tayong lahat, mga kapatid, must direct our time and energy on the development of our spiritual strength. No? Bago tayo makisawsaw sa mga samot-saring theological issues sa panahon natin ngayon, we need to make sure na matatag na at ang pinaglalaanan natin ng panahon ay kung paano tayo lumalim sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kung paano tayo mas makapamuhay ng naaayon sa salita ng Diyos. This means that we must devote our time and intellectual energy to the study of the Scripture. Kasi madaming mga issues. Pero ang tanong, informed ba ng Biblia yung mga issues na yan? Madaming pwedeng magturo ng theology, madaming pwedeng magturo ng doktrina, but the question is, bunga ba yan ng tapat at malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos? O baka naman, ginagamit lang ng iba yung Biblia para suportahan yung kanilang mga favorite dogmas na kung titignan ay wala namang malalim na basihan sa salita ng Diyos. Uulitin ko po, there is room for theological discussion. There should be room for doctrinal clarity. Kailangan mahusay din tayo sa theology. Pero we need to make sure na ang paggawa natin ng bagay na yan ay nakaangkla sa ating training into godliness. So ang pangunahing panawagan ng Diyos sa atin, hindi lang po ng mga pastor, ay ang pag-aaral ng Biblia.
ang pag-aaral ng malalim at mahusay sa salita ng Diyos. Bakit po ganoon? Because the pastor is the one who must lead his members in promoting and pursuing godliness. He must pave the way so that others can follow. Ang hirap naman na yung pastor, di ba? Lagi mong nakikita na merong opinion on social media, pero hindi naman niya napangungunahan ang kanyang simbahan kung paano ba dapat mamuhay ng may kabanalan at kung paano dapat kumilos bilang isang makadiyos na tao. Sabi po ng verse 10, for this reason, referring sa verses 7 hanggang 9, for this reason, we labor and strive because we have put our hope in the living God. Sino daw ang Diyos na to? He is the Savior of all people, especially of those who believe. Kayang iligtas ng Diyos ang lahat ng tao. Pero, ang kaligtasan ay para sa mga mananampalataya lamang. Para sa mga maniniwala lamang sa mensahe ng Ebanghelyo. We strive and labor for godliness because we have put our hope in God. We look beyond the current state of affairs to the hope that we have in Christ who is our Savior. Sa paggawa po natin ng ating ministry, sa paggawa po natin pagsunod natin sa Diyos, sa isang buhay na nagre-reflect sa kanyang katangian, nakatuon ang ating kaisipan, ang ating buong pagkatao, ang ating puso sa ating tagapagligtas. At the end of the day, ang Diyos talaga ang ating sinusunod. Sa Kanya talaga tayo nakatingin as we discipline ourselves into godliness. So yun po yung una. Pangalawa, ano yung job description ng isang pastor? Pangalawa, he provides an exemplary life. He provides an exemplary life. Verses 11 to 12. Sabi po ni Pablo, command and teach these things. That is verse 11. Verse 12, don't let anyone despise your youth, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Tignan niyo po yung verse 11. Napaka-emphatic ni Pablo. Command and teach these things. Direct, hindi po ba? And with authority. Yung mga sinabi niya from chapter 1 hanggang dito sa chapter 4, verse 10, sabi niya kay Timoteo, command and teach these things. Anong sinasabi po nito? It communicates the authority that spiritual leaders have over the spiritual well-being of their parishioners. Pastors and elders have spiritual authority over you. I think that is pretty clear in verse 11. Pinagkalooban po talaga ng spiritual authority ng Diyos ang inyong mga lingkod upang pangunahan kayo pagdating sa spiritual na aspeto ng inyong pamumuhay. Meron talagang authority ang mga spiritual leader na mula sa Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? This phrase highlights the dual role of a leader in the church. To both teach, instruct in doctrine, and command to give directives based on that doctrine. Yung pong Greek word na ginamit dyan, na command, it implies authority and a call to obedience. Meron po talagang authority over us, ang ating mga pastor at ang ating mga leader sa simbahan. Authority na dapat ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. For as long as the leader in the church is exercising his
God-given authority according to the Word of God para sa ikabubuti ng pananampalataya ng mga mananampalataya, kinakailangan po talagang sundin ang leader na yon. Lalong-lalo na po pagdating sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi po yung doktrina na ituturo ng pastor, yun po yung magiging basihan ng ating pagsunod sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, yung ating pamumuhay sa godliness, yung ating pamumuhay sa kabanalan ay nakaangkla sa salita ng Diyos. At ang trabaho ng pastor ay ituro yan sa inyo. Upang nang sa ganon, kapag nakita po ninyo, kapag nalaman po ninyo ang salita ng Diyos, ang mga doktrina ng Biblia, yan ang magiging pundasyon ng inyong obedience to God. Siyempre, yung transformation ng buhay ng isang Kristiyano, mangyayari lamang yan kung siya'y sumusunod sa salita ng Diyos. So yun po ang implication ng sinasabi ni Pablo in verse 11. Command and teach these things. Now, the younger age of Timothy. Perhaps, sabi ng mga scholar nung sinabi niyang, do not let anyone look down on you because you are young. Sabi ng mga scholars, Timothy may be in his 40s. Kasi nung unang panahon po, bata pa rin yung tingin sa'yo hanggang 40 years old. Yun yung age ni Timothy, probably. Kaya sinabi niya ni Pablo, kasi yung mga elders at Ephesus, no, na kailangan niyang pangunahan, no, yung mga elders sa Ephesus na kailangan niyang turuan, na kailangan niyang utusan, mas matanda sa kanya. Kaya sinabi niya in verse 12 na, huwag mong hahayaan na, do not let anyone look down on you because you are young. Kasi nga, he may be in his 40s. However, the younger age of Timothy must not be a hindrance in discharging the duties of his office as a minister. Bagamat bata siya kumpara sa mga elder na dinatnan niya in Ephesus, hindi nangangahulugan na dapat maging hadlang ito sa paggawa niya ng kanyang trabaho. Lalong-lalo na siya ay isang apostolic representative. No? Isinugo siya ni Pablo in Ephesus para ayusin yung mga dapat ayusin sa simbahan na yon. Hindi dapat maging hadlang sa isang spiritual leader kung siya man ay nakakabata sa kanyang mga pinaglilingkuran. He must not let anyone despise his younger age. Instead, he must set an example for believers in terms of his integrity. Bagamat meron siyang spiritual authority na naturuan yung mga mas matanda sa kanya, pero ang bigat ng hinihiling sa kanya, kailangan niyang maging halimbawa sa kanila. Kailangang ipakita niya na mayroon siyang integridad na nakaangkla sa salita ng Diyos. Kasi yung authority niya to teach and to command the people according to the Bible, ang basihan nun ay ang kanyang mabuting halimbawa. So even though Timothy possessed the authority to give command to churches in Ephesus, he must not use it to dominate or abuse people who are under his care. Hindi po pwedeng maging diktador ang pastor sa simbahan. Bagamat ang isang lingkod ng Diyos ay merong authority coming from God na dapat niyang i-exercise sa simbahan, hindi po nangangahulugan na magiging parang diktador siya. Hindi po niya pwedeng abusuhin ang kawan na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. He must not dominate or abuse people who are under his care. At kapag nangyari po yun, meron po kayong responsibility to call out that person. Maging sino man po siya. Kaya nga, kinakailangan na maging ang mga mananampalataya
ay babad sa salita ng Diyos. Alam natin dapat ang salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos ang standard natin upang malaman kung ginagawa pa ba ng tama ng leader na to ang kanyang trabaho. So anong dapat gawin ni Timothy? He must lead by example. The pastor must be the role model in the church in terms of godliness and integrity. He must exhibit the godly traits that are appropriate for a gospel minister. Alam niyo po, ang inyong lingkod po ay nag-undergo ng ordination process. Sa darating pong Webes, we will go sa aming pre-panel interview. I-defend po namin ang aming mga doktrina sa harap ng mga leader po natin sa CBAP. At kung makapasa, ang titulo na ilalagay dun sa ordination certificate is Minister of the Gospel. Alam niyo po, sa proseso na sinimulan namin noong March pa, ito yung sinasabi ng mga pastor na mas veterano po sa amin. Sabi nila, ang titignan talaga sa inyo, hindi naman yung galing ninyo sa theology. Though, mahalaga yon. Kailangan alam ninyong depensahan ang inyong mga doktrina. Pero ang titignan talaga sa inyo ay ang inyong karakter. Willing ba kayong magpaturo? Teachable ba kayo? Handa ba kayong aminin sa harap ng mga panelists na hindi nyo alam ang sagot? May mga ganon. Kasi sabi nila, gusto natin na yung mga ministro ng Ebanghelyo na bibigyan natin ng ordination, yun talagang pasado pag ang kanilang mga karakter. Ayaw naman natin na merong isang ordained minister na ang titulo niya ay reverend, pero ang gaspang ng ugali. Kaya nga sabi ni Pablo kay Timoteo, set an example. By setting an example to a godly life, Timothy can solidify his spiritual authority, demonstrating that he practices what he preaches. Kapag naging halimbawa siya sa kanyang mga pinaglilingkuran at sa kanyang mga pinangungunahan, mas madali para sa mga nasa ilalim ng kanyang authority na magpasakop sa kanya. Mas madali na pakinggan siya sapagkat nakikita sa kanyang buhay kung ano dapat ang itsura ng buhay ng isang ministro ng Ebanghelyo. And by doing that, he can demonstrate that Timothy or spiritual leaders for that matter, they can demonstrate that they are practicing what they are preaching. Sabi po ni Pablo in Titus chapter 2, 7-8. Alam nyo, si Titus, isa rin niyang pastor na iniwanan ni Pablo sa Crete para ayusin din yung mga simbahan in Crete. Yan po ang topic namin sa aming online Bible study every Friday, no? So you can join us po if you are free every Friday at 7 p.m. So sabi ni Pablo kay Titus, relatively younger minister din tulad ni Timoteo. Sabi niya, in everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Maging kay Titus, yan din yung tagubilin ni Pablo. Set them an example. Maging sa paraan ng pagtuturo mo. Dapat wala silang maipipentas sa'yo. Bakit po? Kasi isang sagradong gawain ang pangangaral ng salita ng Diyos. Isang banal na trabaho ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa kapulungan ng mga mananampalataya. To the point na mas mabigat ang paghatol sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos kasi mananagot sila sa Panginoon kapag hindi naging tama o kapag inabuso nila
ang kanilang otoridad pagdating sa pagtuturo ng salita ng Diyos. So mga kapatid, the authority of a pastor comes not so much in his ability to teach or articulate doctrinal truths, but on his godly example that people can imitate and follow. Madami po kasing mga pastor na napakahusay mag-explain o magturo ng theology. Pero minsan, hindi po consistent yung paraan ng kanilang pamumuhay doon sa mga katotohanan, mga dakilang katotohanan na kanilang itinuturo. Again, don't get me wrong, I love theology. Isa po yan sa mga paboritong subject nung nasa seminaryo ako. Isa po yan sa gustong-gusto kong itinuturo at pinag-aaralan at binabasa. Kaya lang, kailangan naming maging maingat kasi pwede kaming mag-accumulate. No? We can accumulate a lot of theological truths. We can read a lot of books on theology, pero kung hindi nababago ang aming mga buhay, hindi kami mas nagiging mapagpakumbaba, hindi kami mas nagiging lumalalim sa aming relasyon sa Diyos, then there is something wrong. Not in theology, but on those people who fail to apply it sa kanilang mga buhay. In other words po mga kapatid, pastors and elders can command effectively by leading by example. Kung nais ng mga lingkod ng Diyos, mga leader ng simbahan, na maging epektibo ang kanilang pangunguna sa simbahan, they must lead by example. Yan po kasi ang demand ng salita ng Diyos. At malinaw naman po dyan ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Let's move on to point number 3, verses 13 to 14. Ano pa ang trabaho ng isang pastor? He provides the public proclamation of Scripture. Sabi po ng verses 13 to 14. Let me read po sa NIV. Pero hindi po kasi NIV ang naka-flash dyan. Pero let me read from the NIV. Sabi ng verses 13 to 14. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. Do not neglect your gift, which was given you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you. So dyan pa lang makikita na po natin na kung ano talaga ang dapat trabaho ng pastor sa simbahan. Kung ano talaga ang kanyang main job description. The pastor is the main teacher and preacher of God's word in the congregation. This is his main job. Yan po talaga ang kanyang trabaho. Kaya nga, napaka-precious po sa isang pastor yung
pag-aaral niya ng salita ng Diyos during the week. Pero syempre, kinakailangan din na he must be with his people. Di ba? Kaya nga part din ng kanyang trabaho yung pastoral care and pastoral safekeeping ng kanyang mga pinagpapasturan. Pero mga kapatid, lilinawin ko po, ang pagkatawag po talaga ng isang pastor, tinawag po talaga siya ng Diyos para mag-aral at magturo ng kanyang salita. Mahalaga po yung visitation and pastoral counseling and pastoral soul keeping. Pero kinakailangan maging malinaw po sa ating mga kaisipan that our pastors, our elders were called by God primarily for the study and preaching of God's Word. And clear naman po dyan si Timoteo. The calling of the pastor is to really preach and teach the Word of God in the congregation. Bakit po ganon? Kasi po, a pastor knows and believe that the faithful exposition of the Scripture will sustain and grow the church. Maniwala po kayo mga kapatid, walang ibang paraan para lumago po tayo sa ating pananampalataya kung hindi ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sasabihin ng iba, if that is true, Pastor, bakit hanggang ngayon ang konti ng bilang natin? Bakit hindi tayo dumarami? Alam niyo po, hindi natin dinidemonize yung bilang. Pero hindi yan ang tinitignan o ang sukatan ng isang malusog at matatag na simbahan. Ang mga kulto, mga kapatid, they can gather thousands of people. Ang ibig bang sabihin na lahat sila ay mga totoong mananampalataya? Lahat sila ay mga matatag o malago sa kanilang pananampalataya? I don't think so. Pero may mga simbahan na binibless ng Diyos in terms of numbers and spiritual depth. Example na po dyan ng simbahan ng namayapang si John MacArthur. Pero hindi po laging ganon ang paraan ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang paglago sa simbahan, kinakailangan niya ng mahabang panahon, ng tapat na pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga tao. Every Sunday. And usually, yung bilang o yung fruit na hinahanap natin, minsan hindi tayo ang mag-harvest nun. Minsan, we will not see the fruit of our labor. Ang ibig bang sabihin, hindi epektibo yung pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos kasi hindi natin nakita in our lifetime the fruit of our labor? Hindi po. Ang point ko lang po mga kapatid, ang pangangaral sa salita ng Diyos, ang itinalaga ng Diyos upang palaguin ang ating pananampalataya. Ang tapat na pagtuturo ng salita ng Diyos, ang itinalaga ng Diyos upang patatagin ang kanyang simbahan. Kaya po, it should be our conviction, therefore, to believe that the primary means of God in growing and strengthening His church is the preaching of His Word. Sa loob po ng 11 years na ako po'y nagpapastor, yan po ang aking naging conviction. Hindi pa ako nag-preach na libo-libo yung aking audience, and people will say sometimes na, alam mo kasi, Pastor, kailangan i-tone down mo yung pagtuturo mo para madaming mga tao ang makinig. You tone down your preaching so that many people will come. Hindi po natin gagawin yon. Because that is tantamount to compromising my calling from the Lord. At malinaw po sa isip ng inyong lingkod na ako'y tinawag ng Diyos upang mangaral at magturo ng kanyang salita regardless of the number of people that will come. Bakit po ganon? Kasi hindi po natin trabaho ang
Hindi po natin trabaho na paramihin natin ang ating bilang. Ang Diyos po ang magdadagdag sa atin. Nangangahulugan ba na hindi na tayo mag-share ng gospel? Hindi na tayo mag-i-invite ng ating mga kamag-anak? Hindi po. Hindi po yun ang aking ibig sabihin. Ang ibig ko lang sabihin, whether people will come, whether they will heed our invitation or not, hindi magbabago ang katotohanan na ang paraan ng Diyos upang palaguin ka sa iyong pananampalataya at upang patatagin ang ating simbahan ay ang pangangaral at pagtuturo ng kanyang salita. And I hope and pray that we as GCF Pampanga West will embrace this conviction. Because it is clear in the mind of Paul that Timothy was equipped by God to do the primary function of shepherding the flock of God, namely the preaching of God's word. Binigyan ng gift ng Diyos si Timothy upang magampanan niya ang kanyang pangunahing trabaho na pag-shepherd sa kawan ng Diyos. And the primary way to shepherd the flock of God is by preaching the word of God. The primary way to shepherd the flock of God is by preaching the word of God. When I preach the word of God to you, I am fulfilling my calling and my function. Because when I preach the word of God to you, mga kapatid, I am shepherding you. When I proclaim to you the word of God, I am shepherding you because I am feeding you with the word of God. So this gift was affirmed when the council of elders laid their hands to Timothy when they ordained him for public ministry. So isinugo siya ng mga elder. No, they commissioned Timothy to become a minister of the gospel. At yung kanilang paglay ng hand sa kanya ay simbolo na dapat gampanan ni Timoteo ang kanyang pagkatawag bilang isang mabuting pastor. And that is the preaching and teaching of the Word of God. So mga kapatid, the public proclamation of the Scripture in the formal assembly of the church is what will sustain and what will strengthen believers in their faith in God. Wala na pong iba, mga kapatid. Mahalaga yung ating mga fellowships na gagawin natin mamaya. Mahalaga yung ating mga small groups and Bible studies. Pero the primary means of God in growing us and in strengthening us is the public proclamation of His Word kapag tayo'y nagtitipon bilang isang simbahan. Because when we gather as a church, the Lord is with us. When His Word is being proclaimed, the Lord is addressing us. Kaya mas nagiging malalim at mas nagiging makabuluhan at mas nagiging sagrado ang ating pagtitipon. Kasi alam natin that our Lord, our King, our Savior is in us, addressing us through the preaching of His Word. So when the church gathers, God is with the church, addressing His people through the preaching of His Word. And since sound doctrines is what nourishes the church, it is important that gospel ministers must devote themselves in the study of Scripture so that they can rightly teach it to God's people. Kaya nga po, babalikan ko ulit, mahalaga yung panahon na inilalagak ng pastor sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi nais po natin na ang maituro sa inyo ay ang tamang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Upang nang sa ganun, kasi pag hindi tama, ibig sabihin, lason yun sa inyong mga kaluluwa. And what is at stake really, when we preach the Word of God, is the soul of people. Imagine kung naging mali ang pagtuturo sa inyo,
ang kaluluwa po ninyo ang nakasalalay dyan. So pray for your pastors that they will be faithful in proclaiming the word of God to you. And finally, in point number 4, ano pa yung job description ng isang pastor? He pursues commitment and serious consideration to his calling. Sabi po ng verses 15 to 16, practice these things. Be committed to them. Ano yung mga bagay na yan? Yung mga binanggit niya in the previous verses. At kung lalawakan pa natin, lahat ng sinabi na ni Pablo in 1 Timothy so far. Anong sabi niya kay Timoteo? Practice these things. Be committed to them so that your progress may be evident to all. Hindi lang sinasabi ni Pablo kay Timothy na practice what you preach. Hindi lang yun ang kanyang sinasabi. Ang sinasabi niya, practice your main job. Practice your main gift. Be committed to your main gift. At ano po yun? The preaching of God's Word. And verse 16 sabi, pay attention, pay close attention to your life and your teaching. Persevere in these things, for in doing this you will save both yourself and your hearers. Paul urged Timothy to be committed to his calling. He commanded him to pay close attention to his life and doctrine, to persevere in the ministry that the Lord has entrusted him. Kinakailangan ni Timoteo yan kasi ang hirap ng trabahong gagawin niya in Ephesus. He needs perseverance kasi hindi biro yung kakaharapin niya sa mga simbahan in Ephesus. Alam niyo po, serving in the ministry as a spiritual leader or as a pastor demands commitment and perseverance. Hindi po kasi madali ang trabaho in the ministry. Lalong-lalo na if you were called to be a pastor of a local church. The work of serving in the local church requires seriousness and total devotion. And I praise the Lord kasi po, in my lifetime, sa loob po ng mahigit isang dekada, hindi po hinayaan ng Panginoon na malihis ako ng landas. Hindi niya hinayaan na mawala ako sa aking calling. And I pray na hanggang sa kunin niya po ako, mananatili ako sa pagkatawag na ibinigay niya sa aking buhay. And the preaching of the Word of God every week to the people of God is a sacred responsibility and must not be taken lightly. Kaya kinakailangan talaga ang serious consideration and total commitment because pastors need to preach sermons Sunday after Sunday, di ba? And it is not an easy task of not only of proclaiming God's word, pero maging yung preparation. No, hindi biro. But nonetheless, yan po ang calling namin from the Lord. This is the reason why Paul told Timothy to pay close attention to his life and teachings. Sagrado ang gawain mo, Timothy. Therefore, pay close attention to your life and to your teaching. Huwag kang magko-compromise, not only morally, but also doctrinally. Kasi ang temptation ng madaming pastor, para pag may nagtanong sa kanila, ilan ba yung miyembro mo? Ang temptation sa kanila, gumawa ng iba't ibang gimmick para maparami yung kanyang attendees. Para pag nag-report siya, kung kanino man siya magre-report, madaming numbers siyang maipipresent. Mga kapatid, that is a dangerous mindset. Pero yan ang temptation
ng madaming mga pastor ngayon. Kaya po sabi ni Timoteo, pay close attention to your life and to your doctrine. Like Timothy, spiritual leaders and all believers must examine their lives in light of the scripture in order to make sure that our conduct is consistent with our doctrines. Hindi lang po ang ating mga leader, pero tayong lahat bilang bahagi ng simbahan ng Panginoong Hesus. Consistent ang ating buhay sa ating mga doktrinang pinaniniwalaan. And this is important. Bakit po? Because what is at stake is the lives of people. A minister of the gospel must persevere in godly living and in the preaching of sound doctrines. Because the faithful preaching of the gospel by a faithful minister of the word will bring about salvation to those who will hear the message. So kinakailangan talaga ang faithfulness and faithful preaching of the gospel na primarily trabaho ng isang spiritual leader. Let me close po with this. Spiritual leaders must be shepherding the flock of God by feeding and leading them according to sound doctrine. This primarily involves teaching, preaching, and overseeing the spiritual well-being of the church members with a focus on biblical truth and practical application. So hindi po natin pwedeng ipaghiwalay yung theology and practicality. Theology ought to be practical kasi salita yan ng Diyos. At ang salita ng Diyos, hindi lang dapat natin malaman, dapat ito'y ating mai-apply sa ating mga buhay. And spiritual leaders and all believers must be deeply rooted in the truth of God's Word. Live a life that reflects the truth and actively share that truth with others, leading them to salvation and spiritual growth. So bottom line, mahalaga na consistent sa ating theology, sa ating doctrines, ang ating pamumuhay. So let me leave this one word to you in application. Anong kailangan natin? Obedience. Obedience to the Word of God. Tayo po'y manalangin. Amang banal, purihin ka sa inyong pong mga salita na aming pong nakita, narinig sa umaga po na ito. Pagpalain mo po kami, Panginoon, maging ang aming fellowship and evaluation after po ng aming worship service. Purihin ka po, O Diyos. Ito po ang aking panalangin. In Jesus' name, amen and amen.